Pumaraga sa pagpala pa sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 35 sa versikulo 4 hanggang versikulo 9. Sinabi ni Moses sa mga Israelita, ito ang iniuutos ni Yahweh. Maghahandog kayo kay Yahweh. Ito ang maaari ninyong ihandog. Ginto, pilak at tanso. Lanang pula, asul at murado. Pinong sinulid na lino, balahibo ng kambing at pinulang balat ng tupa. Balat ng kambing at akasya, maaari rin kayong magandog ng langis para sa ilaw. Pagwangong panghalo sa langis na kalaga at kamangyan, batong kornalina at mamahaling batong pampalamuti sa epod at pektoral ng punong saserdote. Ipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ang gawin ng tabernakulo ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit ng mga bastidor at ng mga trabisanyo, ng mga tukod ng mga at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kabanang tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ang ng luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa at mga paan at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na hihandog sa Diyos, ng ilawan ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng kamangyan, ng kortinang ilalagay sa pintuan ng tuldang tipanan, ng altar na sunugan ng mga handog, ng salasalang tanso, ng mga kasana ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng patyo, ng mga tukod na pagkakabitan ng mga patungan ng tukod, pati ng kurtina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos ng mga lubid na gagamitin sa tipanan at sa mga tabing, ng mamahaling kasuotan ng mga saserdote na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. So, ang passage nito ay patungkol doon sa panahon ni na Moses kung saan nagbibigay si Lord ng command na i-allow yung mga Israelites na mag-donate o mag-offer ng mga materyales para doon sa gagawing Tent of the Tabernacle. So, nung panahon talaga nila, panahon ni na Moses at ng mga Israelites, so aware ang mga Israelites kung gaano kahalaga yung Tent of the Tabernacle. Kasi nga, meeting place nila yun. So, aware sila kung gaano yung kahalaga. At si Lord kasi, sensitive giver siya. Aware din si Lord sa pangangailangan ng mga Israelites at ng kanyang bayan. Yun nga, yung Israel. So, nung panahon ni Moses, yung mga Israelites, willing silang makinig kay Lord. That's why, nung sinabi ni Moses na ganito, ganyan ang kailangan nating mga materials para sa pagpatayo ng Tent of the Tabernacle, so willing yung mga Israelites na magdala ng kanilang mga offering na para sa gagawing materyales ng Tent of the Tabernacle. At syempre, hindi lang materyales ang pangangailangan ng Tent of the Tabernacle. So, kailangan din ng mga worker. So, or ng manpower. Kasi nga, syempre, Tent of the Tabernacle yun, kailangan ng mga trabahador para magawa yun. Kaya, si Moses, yun din ang inuutos niya sa mga Israelites. At yung mga willing na Israelites, pumunta doon sa place kung saan gagawin yung Tent of the Tabernacle. So, sila yung mga naging worker na gumawa ng Tent of the Tabernacle.
Actually, itong nangyayari doon noon no, sa Israel nung panahon ni Moses is lessons on leadership din mismo. Kasi aware yung mga Israelites na ito si Moses, lingkod to ng Diyos. So, nagdirekta si Moses na nagpag-usap kay Lord at transparent siya sa harapan ng mga Israelites. Kaya yung mga Israelites, nararamdaman nila yung presensya ni Lord through Moses. Kaya, yung mga Israelites, isang sabi lang ni Moses, nakikinig at sumusunod. So, lesson learned sa mga leaders, maging katulad ni Moses. Grabing intimacy kay Lord. Kaya, isang command niya lang, naiintindihan siya ng mga Israelites at hindi niya na kailangan i-manipulate o encourage yung mga Israelites. So, isang ano lang niya, isang utos niya lang, sumusunod yung mga Israelites. So, ganun dapat. Wala nang manipulation, wala nang encouragement, kahit yun, kasi nararamdaman nila yung presence ni Lord through you. Kasi ginagamit ka rin ni Lord. Kung paano ginagamit ni Lord si Moses nung kapanahunan niya, kaya ka rin niyang gamitin sa panahon natin ngayon. At syempre, magiging obedient din na katulad ng mga Israelites, yung mga member mo, either church member mo or cell group member mo, ay magiging obedient din sa iyo at susundin ka. Kasi nga, nararamdaman nila yung presence ni Lord through you. So, sa lahat ng leaders na nanonood ng video na to, so this is a test of leadership and a lesson for leadership na maging katulad ni Moses, maging intimate kay Lord, at syempre, dahil doon, mararamdaman yun ng mga miyembro mo at susunod sila sa iyo. At yun na nga yun. So, nung panahon ni Moses, gano'n ang nangyari. Sa panahon natin ngayon, pwede pa rin yan mangyari. Pwede ka pa rin gamitin ni Lord. Pwede pa rin maging obedient ang mga member mo. Kung paano naging obedient yung mga Israelites nung kapanahonan ni Moses. So alam na natin na intimacy is indeed the key. Kapag intimate ka kay Lord, magiging katulad ka rin ni Moses. At mararamdaman nila yung presence ni Lord through you. Gagamitin ka ni Lord. At syempre, isang utos lang ni Lord, kasi sa leadership, mayroon niya na chain of command. Si Lord nagbibigay ng order. Ipapasa sa iyo bilang lingkod ng Diyos. Tapos, ipapasa mo rin yung na command na yun or order na yun sa mga member mo. So, hindi dapat mabali yan na chain of command na yan. Kaya lahat ng leader, dapat may leader din. Okay? Kahit si Moses, meron siyang Jethro. Bagamat kausap niya ng direkta si Lord. Pero alam niyo ba na yung mga leader na kausap ni Moses, yung binibigyan niya ng command, may mga member din yun. So, yung mga member na yun, makaka-receive din yun ng command. So, yung chain of command hindi dapat maputol. Kaya lahat ng leader, lahat ng member rather, dapat may leader. Kaya member ka, may leader ka. Kung leader ka rin, dapat may leader ka rin. Okay? Kahit na leader ka pa, dapat may leader ka rin. Kasi nga, may chain of command. Si Lord, tapos yung head mo, tapos ikaw na member niya, tapos yung mga pinamumunuan mo dahil leader ka rin. So, kumbaga may chain of command yan. Si Lord, yung leader mo, ikaw, tapos yung mga member mo rin. Itong mga member mo, may linilid din sila. So, chain of command. Dapat hindi mabalik ang chain of command. Okay?